Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. I always like to read from the words of God that have something to do with blessings. Words of God or verses in the Word of God that has connections to blessings. Tulad ng binasa natin sa John 15:8 na sinabi niya 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Ang lahat ay magsabing, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin. Lakasan natin mga kapatid. Ang lahat ng umulit ng malakas na yan, sa mga salitang yan, may pagpapala na kayong tinanggap. Okay. Ingatan ninyo ang pakikinig sa mga sinasabi ko. Pagka sinusunod ninyo yung mga instructions na sinasabi ko, hindi pa kayo lumalabas dito, may mga bonus na milagro na kayo. Sapagkat ang service na ito ay service yung may kaugnayan sa mga pagpapalang milagro ng Diyos. Ang mga kinukot nating mga salita riyan ay puro salita ng kapangyarihan at buhay yan. They are not ordinary words. They are words with power. They are words of life. Anytime you hear or read from those words, something explosive is going to happen. Something mighty is going to happen. Something wonderful is always going to happen to you. Kaya sinabi niya riyan, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Mahalagang tayo ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Paano tayong mananatili sa Kanya? Mananatili lamang tayo sa Kanya kung tayo ay mananatili sa Kanyang mga salita. Paano tayo mananatili sa Kanyang mga salita? Mananatili tayo kung iyan ay patuloy na ating sinusunod. Huwag kayong hihiwalay sa pagsusunod sa mga salita ng ating Panginoon tulad ng binasa natin sa John chapter 15, 1 to 8. Binasa ko yan at sinabi niya dito sa ating sariling wika, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong maggagawa. Mga kapatid, pagka ako'y nangangaral ng mga salita ng Diyos, palagi ko pong ikinakabit sa pangangaral ko yung tinatawag na masaganang pamumuhay. Sapagkat sa John chapter 10 verse 10, ipinangako ni Jesus Christ sa atin ang masaganang pamumuhay. Sinabi niya na ang demonyo'y pumunta rito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos ay pumunta rito upang magbigay ng buhay na masagana. Yan ay nakakabit sa John 15. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay ang pagbubunga. Alam niyo ang pagbubunga ay koneksyon sa pagpapala. Pagka nagtanim ka ng punong kahoy, pagkatapos nagbunga yan, ang ibig sabihin, magkakaroon ka ng maraming blessings. Sa halimbawa, nagtanim ka ng puno ng
nagtanim ka ng puno ng santol o puno ng mangga, nagbunga yan, umani ka, pinagbili mo, ang babalik sa iyo ay perang pagpapala na magagamit mo. Dito sinasabi ng Panginoon, ang isang masaganang buhay na kailangang tanggapin ng bawat isa, na kailangang hindi lamang temporary kundi permanente na masaganang buhay. Sinasabi niya rito, siya ang tunay na puno ng ubas. Tayo'y mga sanga. Pribilehiyong malaki ng Panginoon sa lahat ng mga anak niya yan na nakakabit sa Kanya, sapagkat malalaman natin sa pagkakabit sa Kanya, hindi mawawala ang ating sustansya sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang buhay niya ay dumadaloy sa ating mga pamumuhay bilang sanga. Bakit tayo kinabit sa Kanya? Anong hinahanap ng Panginoon sa atin? Ang isang hinahanap ng Panginoon na tayo bilang mga sanga ay pinagpala ng mga bunga. Ano ang mga bungang yan? Mga pagpapala. Bunga ng mga pagpapala. Pagpapalang spiritual, pagpapalang finansyal, pagpapalang material, pagpapalang pisikal. Mga bunga na nanggagaling sa Panginoon, sapagkat siya ang author ng masaganang pamumuhay. Masaganang pamumuhay ang bigay ng Panginoon sa iyo. Kaya gusto niya na ikaw ay kailangang magkaroon ng bunga, sapagkat ang sanga, sabi niyang sa kanya hindi nagbubunga, inaalis. Do not identify yourself with the life of Jesus Christ if your life is not blessed. Kaya sinabi ko, hindi ako papayag na hindi kayo pagpapalain. Hindi ako papayag na hindi kayo yayaman. Hindi ako papayag na mananatili ang mga karamdaman sa inyong katawan. Hindi ako papayag na kayo ay hindi pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng bagay, sapagkat yan ay kanyang kalooban. Ibinigay ng Panginoon ang sekreto kung paanong ito ay maging permanente sa buhay natin. Alam ba ninyo ang sekreto kung paanong manatili ang mga bagay na ito sa atin, na pinangako ng Panginoon? Sinabi niya, manatili kayo sa akin, at ako'y manatili sa inyo. May mga pagpapalang matatanggap kung tayo ay mananatili sa Panginoon. He said in John 15:4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except you abide in me. Palaging mababasa ninyo kahit sa verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me. Puro pagpapanatili, abide. Pagkatapos dito sa 6, ganon din, if a man abide not in me, kundi mananatili ang tao sa akin, ay hindi siya pagpapalain, kundi matutuyo siya at masusunog. 7, if you abide in me, and my words abide in you, pagpapala, yes, shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Sa verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Palaging merong words na abide, 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 pagpapanatili. Kailangan nakadikit ka sa Kanya. 1 John chapter 2 verse 6, he that saith he abideth in Him ought himself also to walk, even as He walked. Verse 28 ng 1 John chapter 2, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. 1 John 3:6, whosoever abideth in Him sinneth not. 2 John chapter 1 verse 9, whoso transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ is not of God. Pagpapanatili ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang pagtuturo na matatanggap natin ngayon sa mga sandaling ito ay ang pagpapanatili sa ating Panginoon, at ano ang pagpapalang matatanggap natin kung tayo ay nananatili sa Kanya.
Ang unang-unang matatanggap mo pagka ikaw ay nananatili o nag-a-abide sa Panginoon ay malapit ka sa Kanya. You are near to God. And the presence of God is always with you. Biro ninyo, no? Siyang puno, tayong mga sanga, nakakabit tayo sa Kanya ngayon. Pagka tayo ay lumalakad kasama ng Panginoon, na nakakabit tayo sa Kanya, huwag ka nang mag-alala sa Kanyang presensya, sapagkat permanente na mapifeel mo ang presensya ng ating Panginoon. Isa sa mga pagpapalang tatanggapin mo sa Kanya. Kaya sinasabi ni David, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, and I shall not be moved. Psalms 16:8. Wala kang katatakutan sapagkat ikaw ay nasa kanang kamay ng Panginoon, hindi ka makikilos. Walang kabagabagan, walang problema na hindi mo malulusutan pagka ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Tunay na masasabi mo. Pagka may gusot, may lusot. Pagka malapit ka sa Panginoon. Bakit kayo ay nakakadama ng pagkatakot? Sa gabi kayo ay nanginginig. Iba nga sa inyo nakikinig at nanonood ng programang ito ginig na kayo dahil may nervous breakdown kayo. Yung katawan ninyo, hindi nyo mapigilan. Ang panimula niyan ay pagkatakot. Hanggang ninervyos kayo, kahit pagkatok lang sa pintuan ninyo ay nagugulantang na kayo. Pagkatapos pagka nag-ring yung telephone, naiiyak na kayong kaagad-agad. Hindi nyo alam kung paano nyo i-contain yung takot ninyo. Bakit kayo ay natatakot ng ganyan? Sapagkat lumayo kayo sa Panginoon. Matagal na niya kayong tinatawag, ngunit hindi nyo pinakikinggan ang kanyang boses hanggang kayo'y naabutan ni Satanas. Hindi pa uli ang lahat, kapatid. Bumalik ka sa Kanya at kumabit na muli sa Kanya sapagkat Siya ang iyong pag-asa sa buhay. Hallelujah! Masasabi mong tulad ni David, ang Panginoon ang nasa aking kanang kamay at ako ay hindi makikilos ng anumang problema, ng anumang kabagabagan, ng anumang trouble sa buhay ko, ng anumang pananakot ng demonyo. Hindi ka maano sapagkat ang Panginoon ay malapit sa iyo. Sinabi nga ni Paul, if God be for us, who can be against us? You may have all the problems in the world surrounding you. The problems of the world may seem to overcome you. But there is that hope in your heart, and there is that courage in your heart, put there or placed there by the power of the Holy Spirit, and the still small voice of God assuring you and reassuring you during the day and during the night when you go to sleep, and says, fear not, for I am with thee. I will save thee. I will help thee. You are my child. I am your father. I am your helper. Do not fear what man can do to you. Panginoon ang may sabi niyan. Sinabi niya, kung kayo manatili sa aking mga salita, yun, papanatili natin ang mga salita ng Panginoon sa atin. Kung kayo'y manatili sa aking mga salita, at ako'y manatili sa inyo, at kayo'y manatili sa akin, humingi kayo ng anumang ibigin ninyo. Pagkat tayo nananatili sa Kanya, at ang Kanyang mga salita ay nananatili sa atin, magiging malapit tayo sa Kanya, sabagat ang sanga na nakakabit sa puno ay talagang napakalapit niyan. Kaya walang pagkatakot sa buhay mo. Sinabi ni David, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth us as be of a contrite spirit. Malapit ang Panginoon sa mga taong bagbagang puso, at malapit ang Panginoon sa mga taong mapagsisi. Yan. Pagka ikaw ay malapit sa Kanya, bagbag yung puso mo, hindi matigas ang kalooban mo. Tumitigas ba yung kalooban ninyo? Kahit anong pakinig niyo yung Word of God, hindi kayo naiiyak at hindi niyo na-feel ang Kanyang presensya? Ibig sabihin, malayo na kayo sa Kanya? Wala kayong pagpapalang tinatanggap? Past feelings na kayo? Kahit ano pang pangangaral ang napapakinggan ninyo? Malakas pa rin ang demonyo sa inyo?
Maawa kayo sa sarili ninyo at kaluluwa ninyo. Ito ng pagkakataon ninyo sa pamamagitan ng pangangaral na ito na gawin ninyong kaligtasan ninyo, na lumapit kayo sa Kanya at sabihin, Panginoon, lumapit po kayo sa akin at ako'y lalapit po sa inyo, Panginoon, at ibigay po ninyo sa akin muli ang damdamin ng tulad ng isang tunay na anak ng Diyos na malapit sa inyo, na madadama kong muli ang inyong banal na presensya. Have you been serving God and then you backslid and got away from God so far that you are not able to feel His presence anymore? When you pray, the heavens seem like to be 1,000,000 miles away and you don't feel His presence anymore. Kahit anong dalangin gawin mo, parang napakalayo na ng Diyos at ng langit sa iyo, hindi mo na nadama ang Kanyang banal na presensya, at siguro sinasabi mong patay na siguro ang aking paglilingkod at kaluluwa, hindi pa uli ang lahat para sa iyo rin. Bumalik ka sa mga sandaling ito at i-claim mo ang pangako ng Panginoon na sinasabi niyang siya ay lalapit sa iyo. Lumapit ka muna sa Kanya bago siya makalapit sa iyo. Pagka tayo ay nasa Panginoon, nakakabit sa Kanya, at sinusunod natin ang Kanyang banal na salita, the Lord, sabi niya, is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Psalms chapter 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa Kanya, na tumatawag sa Kanya at tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Naghahanap ka sa Panginoon sa matagal ng panahon, at pagkatapos ikaw ay gustong maligtas, ngunit ikaw ay nalilito sa lahat ng napapakinggan mo, napakaraming boses. Boses ng mga bulaan, boses ng sanlibutan, boses ng demonyo, boses ng bisyo, boses ng mga masasama. Nalilito ka, ngunit sa mga sandaling ito, ikaw ay nasa harap ng iyong telebisyon, nakikinig at nanonood ka, napakinggan mo ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ngaral na ito. Oo, ikaw nga, kinakausap ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. Tumatawag ka sa Kanya. Ito ng pagkakataon mo, binigyan ka ng daan upang ikaw ay makapanumbalik loob sa Kanya. Pinakikinggan ka ng Panginoon sapagkat ang pagtawag mo ay pagtawag sa katotohanan. Hallelujah! Pagpapala yan sa mga taong gustong makalapit sa Panginoon at pagkatapos kumabit sa Kanya bilang mga sanga. Gusto niya pagpalain ang buhay mo. Kaya hindi siya pumapayag na hindi ka magbubunga ng marami. Pagbubunga ay pagpapala. Pagka nasa Panginoon pala tayo, magbubunga tayo ng marami. Bungang pinansyal, bungang material, bungang pisikal na ang ating katawan na hindi magkakasakit, at bunga ng kasagutan ng ating mga dalangin. Sinong umaani ng mga bungang yan? Kayo rin na mga anak ng Diyos na pagka kayo ay naglilingkod sa Kanya, masaya kayo. Kaya bawal ang nakasimangot sa paglilingkod nito. Pagkat yung tao nakasimangot dito, ang ibig sabihin, wala siyang pagpapala, sanga siyang tuyo. Pakasangakan tuyo, sabi ng Panginoon, pinuputol yun, inaalis yun. Kaya, kung meron dito, bawal, baka magmulta pa kayo, pagka nakasimangot kayo dito. Pagka nakasimangot kayo, kailangan magmulta kayo doon sa pintuan. Dito, bawal ang nakasimangot. Hindi kayo out of place dito pagka kayo ay nakangiti at tumatawa. Yan ay sign na ang Panginoon ay nasa sa inyo. Hallelujah! Bakit ang iba sa inyo nakasimangot na lang palagi? Tulad ng sinabi ko, may isang tao walang pagpapala, para siyang sanga, natuyo ang buhay niya hanggang sa kamatayan niya, hindi siya nakatikim ng pagpapala ng Diyos, walang bungang inani niya sa kanyang buhay. Sabi niya, ang inani kong bunga rito hindi maganda, puros masamang bunga, hanggang sa siya ay namatay. Hindi niya alam kung paanong umismile o kung paanong ngumiti, hanggang sa siya ay binalsamot. Nakasimangot pa rin. Kahit anong ayos nung balsamero sa kanyang mukha, nakasimangot pa rin. Ayaw ng Panginoon mangyari sa iyo yan. Gusto ng Panginoon mula ngayon, nakikinig ka sa mga salita niya, mapalapit ka sa Kanya at maikabit ka sa Kanya upang umani ka ng mga magagandang bunga ng pagpapala na tulad ng sinabi niya, kung kayo'y manatili sa akin at ako'y manatili sa inyo, kayo'y magbubunga ng marami. Hallelujah!
Tingnan ninyo ang Panginoon, pagka nagsasalita siya, ang dahilan ng mga pagbubunga ay ang kanyang banal na salita. Kahit dito sa John 15:8, kahit doon sa Matthew chapter 13, yung 4 na klaseng mga puso, 4 na klaseng lupa na kanyang pinangaralan. Sabi niya, ang unang lupa, yung matigas na lupa, ito ay mga nakikinig, ngunit hindi lang naunawaan ang sinasabi ng Diyos at hindi nila inuunawa. Dumarating ang demonyo, ninanakaw lang yung mga salita ng Diyos, hindi nakakapagbunga sa kanila. Yung pangalawa ay yung mababaw na lupa na may mga bato. Kahit dumapo doon ang mga salita ng Diyos, dapat sana makapagbunga sa kanyang buhay, dapat sana manatili sa kanya yon, ngunit yon ay tumubo at sumibol ng kakaunting panahon na dumating ang init ng araw at pagkatapos ang mga persecutions dumating sa kanya, hindi siya nakapanatili sapagkat siya ay natuyo, wala rin bunga. Pangatlo ay yung may mga kabagabagan sa buhay, puro worry dito, worry doon, puro mga kabalisahan sa buhay ang kanyang inaatupag sa buhay niya. Kaya nakapakinig man siya ng salita ng Diyos, hindi rin nakapagbunga. Pangapat, magandang lupa. Tumapo sa kanyang word of God, praise God, nakapagbunga siya ng marami. Sinabi ng banal na kasulatan, Psalm 30-fold, 60-fold, 100-fold. Tingnan ninyo ang isang magsasaka pagka nakapag-ani siya. Praise God, amen? Napakarami mong ani, dinala mo sa palengke, naipagbili mong lahat, pag-uwi mo, masaya ka. Umaawit ka sa bahay mo, anong awit mo? Maglulupa man ako, ngunit ako ay maraming pagpapala. Praise God! Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Gusto ng Diyos ang lahat ng mga tumatawag sa Kanya, lahat ng covenant partners, lahat ng covenant members ng ministry ito, lahat ay may mga daladalang bunga ng pagpapala sa kanilang buhay. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano magdala ng bunga sa Kanya. Kaya pagka tayo'y nasa Panginoon, malapit tayo sa Kanya. Sapagkat sanga tayo, huwag kayong lumayo. Sabi niya, wala kayong magagawa kapag kayo ay wala sa akin. There are Christians that are living in the shadows of their faith. They are not living in the reality of their faith. You must live in the reality of your faith. The reality of your faith says that when you walk together with God like Enoch, you will become a blessed man or a blessed woman or a blessed boy and girl. When you walk in the reality of your faith, the Lord is going to be with you. His presence is going to be present with you every time, anywhere you go. He is with you. Pagpapalain ka sa lahat ng gagawin mo. Kahit pumunta ka pa sa isang tuyot na lugar, kasama mo ang Panginoon. Huwag kang magtaka sapagkat pagpapalain ka niya sa lugar na yon. Hallelujah! Kapag ikaw ay humawak ng isang bagay, may business kayo nahawakan, bumabagsak. Kaya yung mga anak ng Diyos, pagka sila'y humahawak ng isang bagay, tumataas yan, hindi bumabagsak. Pinagbibili sa kanila isang kumpanyang bumabagsak na. Lahat ng mga negosyong bumabagsak, mga anak ng Diyos, bilhin ninyo lahat sapagat yan ay lalago sa pamamagitan ng kamay ninyo. Malapit ang Panginoon sa inyo. Ang Panginoon pagpapalain niya kayo. Aani kayo ng bunga ng mga pagpapala sa lahat ng gagawin ng inyong mga kamay sapagat yan ay pinangako ng Panginoon. Basahin ninyo ang Deuteronomy chapter 28. Wala doong sinabi ang Diyos na hindi niya pagpapalain. Pagpapalain ka niya sa syudad, pagpapalain niya ang gawa ng iyong kamay, pagpapalain niya yung negosyo, pagpapalain niya yung mga anak, pagpapalain niya lahat ng bagay na gagawin mo. Puro pagpapala. Kung puro pagpapala ang pinag-uusapan natin, that talks about the fruits that we've been talking about here in John chapter 15 verses 1 to 8 that we have just read. Ayaw ng Panginoon talaga na hindi kayo magbunga. Bunga pinag-uusapan natin dito, mga pagpapala yan. Amen? Kaya yung Word of God, maraming meaning yan. Sa isa lang pagkakataon, makikita natin. Pagka-workers ang pinag-uusapan dito ng Panginoon, bunga ng kaluluwa. Pagka tayo ng mga anak ng Diyos, bilang abundant life na ibibigay niya sa atin, bunga ng mga pagpapala naman lahat yan. Tulad ng presensya ng Diyos. Nadadama ba ninyo ang presensya ng Diyos? Sino dito ang matagal nang hindi nakakadama sa presensya ng Diyos? Pagka hindi na nyo nadadama ang presensya ng Diyos, hindi na nyo nadadama yung buhay ng Diyos, namamatay na kayo. Ero ng pagkakataon, makapanumbalik loob kayo. Gusto ko, Panginoon, makadamang muli sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 23:23, Am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off?
Acts 17:27, that they should seek the Lord if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Nahanapin na natin ang Panginoon upang maramdaman natin Siya at makita natin Siya, sapagkat hindi Siya malayo sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo, madadama natin ang Kanyang banal na presensya. One of the bonuses of a Christian in a miraculous life that God has promised to him like abundant life is the presence of God. Kaya ako, kung magsamba ng isang pagsamba na hindi ko nadadama yung presensya ng Diyos. Dapat nadadama natin ang presensya ng Diyos. Marami ditong pumunta. Pumasok pa lang ako, pastor, sa panambahan ninyo sa Jesus Christ. Naiyak na ako sapagkat nadadama ko na ang malakas na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pastor, ako po ay nakapag-decide na magsamba kasama ninyo sapagkat nadadama ko po ang presensya ng Panginoon dyan sa inyong mga pagsamba. Umalis na po ako doon sa pagsamba namin sapagkat ang nadadama ko po doon ay ang espiritu ng kamatayan. Wala po ako nadadama, napakalabig, pastor. Ano man pong gawin naming pagsamba, natutuyo na ba kayo? Kayong mga mananambahan sa Panginoon, araw ng linggo, wala kayong nadadamang presensya, malayo ang Panginoon sa inyo, baka hindi na ang Kanyang salita ang sinusunod ninyo, kaya't napalayo kayo sa Kanya. Mga anak ng Diyos, bumalik kayo sa pagsusunod sa Kanyang mga banal na utos at sa Kanyang mga banal na salita, at kayo ay muling pagpapalain. Ikaw na ngayon ay nagre-reklamo sapagkat hindi mo na nadadama ang presensya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw, unang-una, nang ipinangaral ko ang tithes and offering, una kang humiwalay sa Kanya. Ayaw mong ipangaral sa iyo yan. Huwag kang magtaka ngayon na wala ang presensya ng Diyos. Sa iyo, ang nadadama mo sa hating gabi ay ang presensya ng demonyo. Malayo ka na sa Diyos. Lumapit kang muli at sabihin mo, tipangako mo, mananatili ako sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Hallelujah! I will abide with your words, O God. I will follow them. Itong sikreto, mga salita ng Diyos. Sapagkat nandiyan ang lahat ng bunga. Bakit? Mga similya yan mga binhi yan. Paano ka mag-aani ng maraming bunga kung di ka magtatanim ng maraming binhi? Kaya dito sa paglilingkod na ito, napakarami bang binhi dito, mga kapatid, na itinatanim. Kaya yung mga sulat na tinatanggap natin, ang lahat ay nagsasabing, pastor, sa pamamagitan po ng inyong programa, ako'y napalapit sa Panginoon. Talaga pong napakarami kong natutuhang mga espiritual na bagay na hindi ko pa natutuhan noon. At ako'y lalong napapalapit sa Panginoon at sa Kanyang presensya. Nagpapasalamat po ako. Ako'y dumadalangin na naway pagpalain na inyong programa na iyan sana ay maging araw-araw na. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tapos pagka ikaw ay napapalapit sa Panginoon sapagkat sinusunod mo yung Kanyang mga banal na salita, nananatili ka sa Kanya, sinabi niya, hingin mo ang anumang ibigin mo at ibibigay ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, papasukan kayo ng espiritu ng dalangin. Magiging madalanginin kayo. Di ba kung wala pa sa inyo ang kapangyarihan upang dumalangin, pagka kayo nanalangin, natutulog lang kayo. At saka walang ganang manalangin. Napakahirap manalangin para doon sa mga taong malayo sa presensya ng Diyos. Mahirap. Subukan ninyong dumalangin sa bahay ninyo. Nawala sa inyo ang presensya ng Diyos. 1 minuto pa lang. Anong mangyayari? Mabigat na yung mata mo. Yung talukap ng mata mo, mabigat na parang 1 kilo na yan. Kaya naduduling ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Meron nga nakapakinig nga ako, nanalangin, wala sa kanya ang Panginoon. Malayo siya sa presensya ng Panginoon. Sapagkat dumadalangin siya, hindi naman siya malapit sa Panginoon. Nang dahilan siya ay hindi sumusunod sa kanyang mga banal na salita. Dumadalangin siya. Tapos, ang espiritu ng pagkatulog, ang espiritu ng pagkatukba at tulog, at ang espiritu ng Diyos ay naghihilaan sa kanyang espiritu. Ano nangyari? Nananalangin siya, pinipilit niya nananalangin siya, iba-iba na lumalabas sa kanyang bibig. Meron lang kamatis, sibuyas. That's not an exaggeration. That is the truth because I've heard somebody pray in the flesh and that is how they prayed. Tapos nagigising ka, ano yung sinabi ko? Bakit may kamatis yun? Bakit may sibuyas?
Yan ang bonus na tatanggapin mo sa Panginoon. Pagka ikaw ay malapit sa Kanya, papasukan ka ng espiritu ng dalangin. Because the spirit of prayer is the spirit of communication with your Heavenly Father in the realm of the Spirit. You are His spiritual child and He is your spiritual father, and you communicate with Him through the spirit of prayer. Marunong ka na makipag-usap sa Panginoon ngayon. Kahit na isang gabi pa, pagka nakikipag-usap ka sa Kanya. Huwag niyo kong istorbohin, ha? Kasi meron ako importanteng appointment with the Father. Makikipag-usap ako sa Kanya. Then, you tell Him about everything that you want to tell Him. Everybody say, praise the Lord. Lumapit kayo sa Panginoon at makakalapit kayo, bibigyan niya sa iyo ang espiritu ng dalangin. Pagkatapos niyo dumalangin, tapos matutulog kayo, ang Panginoon naman ngayon makikipag-usap sa inyo. Sometimes through dreams and visions and audible voice. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, okay anak, yung sinabi mo, napapakinggan ko. Dreams, visions, these are the language of the Holy Spirit. Ingatan ninyo yung dreams and visions and audible voice na dinatanggap ninyo mula sa Kanya. Because dreams and visions are the language of the Holy Spirit in your life. That will strengthen you. That will lift you up. That will draw you more to the presence of God. Kaya magbubunga ka ng marami. Biro mo, pagka nakikita ka ng pangitain sa gabing yon, alam mo ang Panginoon bumisita sa kwarto mo, anong mangyayari sa iyo pagka kinaumagahan? Masaya ka, di ba? Anong aanihin ng mga nakapalibot na pamilya sa iyo? Yung bunga ng kagalakan. Ang bunga ng kagalakan ay bunga ng Espiritu. Yayaman ka sa kagalakan. Praise God! Hallelujah! Bawal ang nakasimangot dito sa paglilingkod ng Jesus Christ. Amen? Bawal dito yan kasi hindi bunga ng Espiritu yan. Bunga ng laman yan. Bunga ng Espiritu ano? Kagalakan. Bawal dito yung magulo kasi isang bunga ng Espiritu ano? Kapayapaan. Bawal dito yung may mga galit sa kanilang puso na hindi makapagpatawad sapagkat isang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. Ibigin natin kahit yung kaaway natin. Amen? Marami akong tinanggap dito pagkatapos sinira pa tayo. Pero anong sinasabi ko? Pagpalain din siya ng Panginoon. Kahit saan siya, pagpalain ka rin ng Panginoon. Amen? Okay. Gusto ba ninyong manatili sa Kanyang banal na presensya? Sabagat kinakailangan natin yan sa ating buhay dito. Yan ang ating pag-asa at yan ang ating kasayahan at kagalakan, yung presensya ng Diyos na narinig mo. Bawat araw, tini-check up natin kung ang presensya ng Diyos nasa sa atin pa ba. Bakit? Because we are pilgrims in this world. We need the presence of God because we are pilgrims in this world. We are strangers in this world. Tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, and behold, I am with thee, saith the Lord. I will keep thee in all places whither thou goest, and I will bring thee again unto this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken of to thee of. Genesis 28:15. Diba, napakagandang pakinggan ng sinasabi ng Diyos na yan para sa atin? Sinasabi niya, hindi kita iiwan anak. Hallelujah. Babantayan kita sa lahat ng dakong pupuntahan mo. Ibabalik kita dito sa lupa mo. Hindi kita iiwanan hanggang natupad ko na ang lahat ng sinabi kong pangako para sa iyo sa iyong buhay. Isa yan sa mga pinapasalamatan ko na palagi kong naririnig sa Panginoon. Pagka ako'y nalulungkot sa buhay na ito, sinasabi ng Panginoon, mahal kita anak, hindi kita iiwanan. Ako ay sasama sa iyo. Ako ay sasama sa iyo. Ako ay sasayo. Hallelujah! Amen! Ang presensya ng Diyos ay importante sa atin sapagkat tayo ay hindi taga rito sa lupang ito. Tayo ay taga langit. Lahat ng taga-langit ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord! Hindi tayo taga dito. Taga saan tayo? Kaya kinakailangan natin ang presensya ng Diyos araw-araw.
Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Jesus Christ said, "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest." Hallelujah! Lumapit kayo, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And He said, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest." Pangako ng Panginoon yan sa atin sa Exodus chapter 33 verse 14. And He said, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest." Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kaya nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi na walang kabagabagan o takot sa ating mga puso sabagat siya ay nandoon. When we feel like we are threatened, the presence of the Lord assures us that He is with us. There is nothing to fear at all because His presence is with us. The presence of the Lord is enough to tell us, "Rest, my child, I am with thee." Sarap, ano? Amen? Pagka nagta-travel ka, hindi ka na nababagabag na ikaw ay baka mabangga yung sasakyan mo sapagkat ang Panginoon ay nasa sa iyo. Makakatulog ka. Sa aeroplano, pagka sumasakay ako, every other week I am traveling through plane. Maraming beses yung nakakatabi ko, very jittery. Lalo na pagka nagte-take off yung aeroplano, naku, hindi malaman kung anong gagawin, kung anong prayer na gawin. Pagka naglalanding na naman, hindi alam kung anong gagawin. Sapagkat takot na takot, baka alam ko yung espiritu at iniisip niya, ano? Baka makras. Siguro napapansin niya, napapahiya siguro siya, napapansin niya. Ako, kumpiyansadong ako. Bakit? Ano ang sinasaligan at sinasandigan ko? Yung presensya ng Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwanan. Hallelujah! Kaya hindi tayo natatakot sa anumang bagay o mga kabagabagan sapagkat ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Bunga yan, ha? Pagka malapit tayo sa Panginoon, ang presensya niya malapit din sa atin. Bunga na maaanin mo sa buhay mo. Pagka ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo, may kapahingahan ka, magagawa mo ang lahat ng ibig mong gawin na mayroong paglago. Sapagkat hindi na nababagabag yung isip mo. Isa lang ang nagagawa mo. Malaking pagpapala pa. Praise the Lord. Pagka nasa sa yung presensya ng Diyos, magiging matagumpay ka. Bakit? Bibigyan ka niya ng katapangan sa lahat ng mga giyera na haharapin mo sa buhay mo. Giyera sa problema, giyera sa bana. Giyera sa demonyo pala. Bibigyan ka ng katapangan ng Panginoon upang manalo ka. Hindi manlulupaypay ang espiritu mo at hindi ka manghihina sa pagharap sa lahat ng mga humaharap sa iyo at umahadlang sa lahat ng pagpapala ng Diyos na dulot ng masamang espiritu. Bibigyan ka niya ng katapangan. Anong sinabi niya, mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 20 verse 1, "When thou goest out to battle against thine enemies and seest horses and chariots and people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee out of the land of Egypt." Sabi niya, pagka ikaw ay lumalabas doon sa gera, digmaan, at nakikipagdigma ka sa iyong mga kalaban, nakikita mo maraming mga kabayo, maraming mga karwahe, maraming mga tao na lumalaban sa iyo. Sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat akong Diyos mo ay sa iyo. Hallelujah! Nakikita mo ang lahat ng digmaan sa espiritual. Ang demonyo lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng espiritu ng kawalan, espiritu ng mga utang, espiritu ng mga karukhaan, karamdaman. Huwag kang matakot sapagkat ang assurance niya, siya ay nasa sa iyo. Abide in me, and I will abide in you. Ask what you will, and it shall be done unto you. There is nothing
nothing to fear when the presence of God is with you. There is nothing to fear when the Lord is with you. All of the enemies of your faith and your soul may be arrayed against you, but the Lord is going to give you that spiritual courage, and He will say, be not afraid of your enemies, because I, your God, will be with you. That's more than enough assurance pag ang presensya niya nasa sa atin. If God be for us, who can be against us? Alam natin magsabing, if God be for me, who will be against me? Talaga bang kailangang nakakabit tayo sa Panginoon? Mahirap ba talagang mawalay sa Kanya? Kaya yung espiritu ng pagiging masunurin sa Kanyang salita ipapasok sa atin. Sabagat sinabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, ako'y mananatili sa inyo. Ayun ang paraan ng abiding. Ayun ang paraan ng pagpapanatili sa Kanya. Pagka tayo nananatili sa Kanya, the Lord's presence is with us. That is a bonus. Isang bunga ng Panginoon ay bibigay sa atin, ay bibigyan tayo ng comfort pagka tayo ay nasa mga trials. The Lord will give us comfort in times of our trials. Isaiah chapter 43 verse 2 says, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall flame kindle upon thee. Pagka ikaw'y dumadaan sa mga tubig ng mga kapagsubukan, ako ay sa iyo. Woo! Kung ikaw ay dumadaan sa mga ilog ng iyong mga trials o kapagsubukan o kapighatian, hindi ka malulunod, huwag kang matakot. Nananaginip ka na ikaw ay nasa ilog, pagkatapos inanod ka, tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo at natatakot ang puso mo. Huwag kang matakot, anak ng Diyos. Magpatuloy kang sumusunod sa Kanyang kalooban, sapagkat ang Panginoon ay nasa sa iyo. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy ng kapagsubukan, apoy ng trials, huwag kang matakot, sapagkat ang Panginoon ay sa iyo. Hindi ka masusunog. Pagka ikaw ay sinisingil ng utang left and right, huwag kang matakot, sapagkat hindi ka masusunog. Hindi ka pupunta sa kalaboso. Walang taong makakagalaw sa iyo, anak ka ng Diyos. In due time, you will receive a blessing to pay off all your debts. Lahat ng may mga utang, taas ang kamay. Kayong nasa harap ng inyong TV, mananalangin ako. Hindi pa ako tapos, mananalangin lang, special na panalangin lang. Lahat ng may pagkakautang dyan na natatakot ng dahilan sa kanilang utang, di sila makatulog, taas ang kamay. Ihawak ang inyong kamay sa screen ng inyong TV. Eto, i-close up yung kamay ko. Ipatong yung kamay ninyo sa screen at ilapat sa kamay ko. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sabi niyo, Panginoon, anuman ang mapatungan ng kamay na ito ay pagpapalain ninyo. Dimalas po yung kamay niya, nakalapat sa aking kamay ngayon. Ipahid po ninyo sa Kanya ang magandang swerte sa buhay niya na ipinangako ninyo na abundant life. Bigyan ninyo siya ng pera ngayon na mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. In Jesus' name! Tanggapin mo ang milagro na pinansyal upang mabayaran mo ang utang mo! In Jesus' name, nasa sa'yo ng milagrong yan. At pagka tinanggap mo yan, nabayaran mo lahat ng utang mo, huwag ka nang mangutang na muli. Praise God. Pagka may kailangan ka, humingi ka sa Panginoon. Amen! Kasi tayo, pagka may kailangan, kaagad-agad, isipin natin, utang. Wala na. Pagka may kailangan ka ngayon, anong gawin mo? Humingi ka. Sabi niya, if my words abide in you and you abide in me, ask what ye will, and it shall be done unto you. Woo! Hallelujah! And the Lord will assure you wherever you are. Kahit pinakamaliit lang kayo, ilang kayo nanonood dyan ngayon? 2, 3 lang kayo sa harap ng inyong TV? Okay, mag-alala. May assurance ang Panginoon sa inyo. Sabi niya,
2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kahit motto yan ng mga hindi lumalago, pero hindi para sa kanila yan. Para ito sa mga anak ng Diyos na kahit saan sila, nag-iisa man siya o dalawa lang sila, may assurance ng Panginoon ay nasa sa kanila pa rin. At ang assurance ng kanyang presensya, hindi lamang pansamantala hanggang sa katapusan. Anong sinabi ng ating Panginoon? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kahit hanggang sa katapusan, ang presensya ng Diyos mananatili sa atin. Anong itinuturo sa atin sa paglilingkod na ito? Pagiging masunurin. Sino nagturo sa atin yan? Ang Holy Spirit. Binigyan tayo ng isang pusong sumusunod sa kanyang mga kalooban. Bakit? Sapagkat yan ang paraan upang tayo ay makapanatili sa kanya. Sangang nakakabit sa kanya. Sumisip-sip ng sustansya mula sa buhay ng ating Panginoon. At ito ay nagpuproduce ng bunga. At ang bungang yan ay ang pagpapalang tinatanggap mo araw-araw mula sa kanya. It is not the will of God that you will not be blessed. Hallelujah. Hindi kalooban ng Diyos na hindi yayaman kayo. He was rich, He became poor, that we might be. Bakasan ninyo. He was rich, He became poor, that we might be. May purpose ang pagiging dukha ng Panginoon upang tayo ay yumaman. Naging dukha na nga siya, hindi pa kayo yumaman. Hindi nagkaroon ng epekto ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Kawawa naman kayo. Hindi dapat yun yan. Kailangan maging epektibo sa buhay natin yon. Hindi ako papayag na ang lahat ng Jesus Christ member, bago dumating ang Panginoon, hindi maging milyonaryo. Amen. Okay, isipin na lang ninyo na yung bigas na nasa bahay ninyo, bawat isang piraso at bawat isang butil ng bigas na yon ay ₱1. Magkano na yon? Isang bigas, ilang milyon na butil yon. Isipin na lang ninyo, Lord, kayo ay isang Diyos na makapangyarihan. Yung tubig ginawa ninyong alak. 2 isda at 5 tinapay, pinakain ng 12,000 tao. Itong bigas, bawat butil, kaya ninyong gawing piso bawat isa. You have faith to do that? Okay. Pagdating sa bahay ninyo, kung may isang sakong bigas kayo, manalangin kayo. Okay, kayong butil ng mga bigas, bukas ay tag-iisang piso na kayo bawat isa. Yung lahat ng pumalakpak, mangyayari sa buhay ninyo yan. Kayo ngayon lang pumalakpak, huli na kayo. Kaya kailangan mag-ingat kayo, ha? Pagka tayo ay nasa pangangaral ng salita ng Diyos, maraming mangyayari sa ating milagro. Kaya huwag kayong patulog-tulog sa mga pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, bibigyan ko pa kayo ng chance na muli para maihabol kayo sa pagpapala ng Diyos. Woo! Hallelujah! Gusto ng Diyos tayo ba ay maraming bunga? Anong sinabi niya mga kapatid sa John 15:8? Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsibunga ng marami. At gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Biro ninyo, pagkat pumunta sa buhay ninyo, maraming bungang financial doon. Sabi ng Diyos, maluluwalhati siya. Biro nyo, napakalaki ng Jesus Christ, the name above every name. Sa bahay mo, kung minsan nakikita ko yung bahay ng member, mas malaki pa yung Jesus Christ, the name above every name, kaysa bahay niya. Dumadaan yung mga tao, ang laki ng Jesus Christ, the name above every name. Natrak yung mga tao. Pagtingin sa bahay, bakit ang liit ng bahay? Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, kung saan nakadisplay ang pangalan na yan, lalaki rin yung bahay. Praise the Lord!
Makapangyarihan ng Panginoon. Nakadisplay ang pangalan ng Panginoon sa bahay mo, pagpasok! Brad, memorize muna tayo ngayon kasi wala akong bigas, ha? Jesus Christ, the name of Abba Abraham, ang laki sa labas. Walang bunga ng pagpapalang financial. Hindi kalooban ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, lahat ng financial na pagpapala nasa sa bahay ng mga anak ng Diyos na kung saan ang kanyang pangalan ay nakakabit. At yan ay gagawin niya ngayon. Gagawin niya ngayon sa lahat ng covenant partners, sa lahat ng covenant members na naglagay ng kanilang mga bahay ng pangalan ng ating Panginoon. Pagpapalain kayo ng Panginoon! Hallelujah, hallelujah. Lahat ng gagawin mo, sabi niya, pagpapala niya, pagbubungahin niya, pagkapagpapala, may connection sa bunga yan. Pagkabunga, may connection sa pagpapala yan. That is an interchangeable words, system of words. Blessings equals fruits, fruits equals blessings. Hindi po dapat magkahiwalay ang dalawang yan. Sabi ng Panginoon, lumuluwalhati siya pagka marami kayong bunga. Oh, Jesus Christ member. Ano ka, Jesus Christ member? Pagtingin sa iyo, talagang pinagpala ka. Amen. Kaya ngayon, ang plano ng ating paglilingkod sa dalangin, lahat ng members kasama, walang isang member ng Jesus Christ na hindi pagpapalain sa financial. Milagro. Amen? Kung lumalakad kayo, o kaya nasa bahay kayo, may kumatok dyan at nagbigay sa inyo ng amount na hindi nyo hinasahan. Ano yan? Milagro. Ang milagro hindi nyo pinagpapaguran. Ang milagro ibigay ng Diyos. Hingin natin na ang milagro ay sumagana sa mga buhay natin. At yan ay sasagana sa mga buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya hindi na tayo parang mga tupang ligaw na hindi natin alam kung saan tayo papunta. Ngayon ay meron na tayong kaugnayan sa ating Panginoon sapagkat tayo mga sangang nakakabit sa Kanya na sumisipsip ng sustansya sa Kanyang buhay. At itong mga bunga ay dapat makita sa atin sapagkat ito ay pagpapalang bigay ng Panginoon sa atin. Bunga. Bunga, mga kapatid. Nakakabit ang napakalaking Jesus Christ, the name of Abba Abraham. Pagtingin mo sa loob ng bahay, walang pagpapala. Hindi maluluwalhati ang Panginoon yan. Sabi niya, lumuluwalhati siya pagka tayo nagbubunga ng marami. Financial, physical, material, at spiritual. Oh. Napakalaking Jesus Christ, the name of Abba Abraham. Pagtayo, naku, nagsusulputan lang doon ng mga testimonies na napakaganda sa spiritual. Tapos ang mga anak ng Diyos doon, marunong tumayo sa harapan at mangaral. Hindi kimi, hindi kieme, hindi nahihiya, magpatotoo at mangaral ng salita ng Diyos. Bungang spiritual, lumuluwalhati. Praise the Lord! Pagpalain, pinalalago ang lahat ng ating ginagawa, hindi lumiliit o bumababa. Sinong naniniwala ng ating ministry sa TV ay magiging daily? Amen. Hindi pa baba, pataas. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ano pang kagandahan ng tayo nakakabit sa Panginoon? Ang espiritual na pagkain pasasaganain sa buhay natin. Sinabi ng Isaiah 55 verse 2, wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ba't niyo binibili ang hindi pagkain? Pumunta kayo rito, bumili ng pagkain ito na hindi nabibili ng pera. At magpakasaya kayo sa katabaan ng inyong kaluluwa. Mga anak ng Diyos, tumataba ba ang kaluluwa natin sa mga salita ng Diyos? Kaya pinararami ang mga salita ng Diyos na naririto? Amen? Amen. Napapakain ng napakaraming mga tao dito sa buong Pilipinas. Pastor, sa lahat po ng mga programang napakinggan ko, kayo lang po nakapagpakain ng aking kaluluwa. That is a cry of one soul, which represents the cries of many millions more that are listening to this program, and they are delighting in the fatness of their soul. Kaya kayo, huwag niyo tawaging kulto ang pangangaral ng salita ng Diyos.
Biro ninyo, merong member na lumapit sa akin. Ang pinakakain ng salita ng Diyos ng mga bungang spiritual o pagkain spiritual ay hindi lamang mga covenant partners o members ng Jesus Christ na nakakalat sa buong Pilipinas, kundi ang lahat ng mga tumatawag sa Kanya na nakapanood sa television ministry ito na papakain din naman ng mga salita ng Diyos at tumataba rin ng kalangkalo at napapalapit sila sa presensya ng Panginoon. Meron isang backslider. Hindi member ng Jesus Christ, lumapit, sumulat at sinabing, mula nang ako'y nakapakinig, backslider ako. Ngayon ay nanumbalik loob ako sa Panginoon. At ngayon ako ay active na sa aming paglilingkod, sa aming simbahan, pastor. Nagbibigay na po ako ng tithes at ako po ay sumusunod na sa lahat ng kaloobang magagawa kong kabutihan para sa aming fellowship. Ginagawa kong lahat. Nagtaka ang kanyang pastor at sinabing, hindi ba ikaw ay backslider? Bakit biglang-bigla? Anong nakain mo na ikay bumalik at naging masigasig na naman sa iyong pananampalataya? Bakit niya sinabi ng pastor yon? Sapagat yung pastor na yon, guilty sa kanyang puso. Hindi naman niya binisitahan yung member na yon na na-backslide ng dahilan sa kanya. Siya rin ang kadahilanan kung bakit natisod yung kaluluwang yon. Pagkatapos hindi naman niya binisitahan sa bahay niya, nagtaka siya bakit bumalik na muli sa pananampalataya na walang initiative from the pastor. Kaya naitanong niya, bakit? Nagbibigay ka na ng tithes na naman ngayon, masigasig ka na naman, malakas ka na namang umawit para sa Kanya, you are one of the active members and in fact you are an example again in our fellowship. Bakit? Anong nangyari? Alam mo, pastor, ako po isang araw ay nakapakinig nang ako ay lupaypay na sa aking espiritu. Nabuksan ko po ang aking TV at napakinggan ko at napanood ang The Hour of Truth na pangangaral ni Pastor Kibuloy. Nabigyan po ako ng conviction. After 3 viewings, kaya ako'y nanumbalik loob sa Panginoon at naririto at gagawin ko na naman ang kanyang kalooban. Kasabi-sabi ba naman ng pastor ay, huwag kang makinig dyan, huwag kang manood dyan. Kulto yan. Siya hindi kulto na siya nakatisod sa member na yon na namamatay ang kaluluwa. Etong ginamit ng Panginoon ngayon para manumbalik loob at magbigay na naman ng tithes doon sa kanilang paglilingkod na siya rin ang tumatanggap at siya rin ang nakakakita ng pagkasigasig ng member na yon. Hindi siya kulto, siya ang katotohanan, ako ang kulto. Tingnan ninyo, talagang duling kayo, no? Maawa naman kayo sa kaluluwa ng iba. Huwag ninyong hadlangan ang kanilang mga espiritual na pagkain sa mga salita ng Diyos. Nililito ninyo ang mga kaluluwa. Di ba tayong mga ngaral ng salita ng Diyos, irregardless of what brand name you have in denomination and religion, that is irrelevant. Di ba ang mission natin dito ay mangaral ng salita ng Diyos? Pagkatapos ang mga kaluluwa, tumaba ang kanilang kaluluwa, pagkatapos manumbalik loob sa Diyos, irregardless of where they go to church, that is irrelevant. What is important is that they will live in the Spirit again. Ang importante, makapanumbalik loob sila, makilala nila ang Panginoong muli at manumbalik loob at maihanda sila sa rapture na dumarating, sa second coming ng Panginoon, maihanda sila. That's my mission. My mission here is not to build up one denomination and another religion. Naririto po ako upang itaas ang pangalan ng Panginoon. Pagkatapos kinakalaban ninyo. Naririto ako upang ipangaral ang kanyang banal na salita para yung mga payat na kaluluwang namamatay ng hindi napapakain, manumbalik loob muli sa kanya, tatawagin ninyong kulto. Napakalaki ng inyong haharaping kasagutan sa Panginoon sa gagawin ninyong yan. Kung kayo'y alagad ng Diyos, ako ay mas alagad pa ng Diyos na may misyong magpakain ng mga kaluluwang kahit saan man silang tinatawag nilang pangalan ng Panginoon. May karapatan silang mabuhay, may karapatan silang kumain ng mga salitang na Diyos na makapagpapataba ng kanilang kaluluwa. Kaya kayo mga tupa na nakikinig ng mga salitang ito at nanunood ng programang ito, sino man ang tumawag na kulto sa pagpapataba ng inyong kaluluwa, ay sabihin ninyong manlilinlang ka. Dapat magsisi ka. Hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. I hope this message that is being sent through this program reverberates all throughout the nation. And I am telling all of those that call themselves pastors, ministers, that calls this a cult, you will answer in front of the judgment seat of Christ one day for the souls that you have offended and that you have deceived because
you are jealous. Hallelujah. Kailangan lahat ng mga mangangaral magmahalan. Ipakita nating example tayong lahat. Huwag nang magsiraan. Sira ng sira, sira ng sira. Yan bang ministry ibinigay ng Panginoon sa inyo? Pumuntang Panginoon dito upang mag-reconcile ng kaluluwa, hindi upang manira. Kaya bilang mga ngaral, tayo magbigay ng example sa mga kaluluwa na nagmumula sa atin ang mga pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Paano ba namang love your enemy yan na hindi naman ninyo ako enemy? Ipinadala ako ng Diyos, tinatawag ninyong kulto. Is that an example to the souls that you are now leading? The souls that you are leading are given wisdom and intelligence by the Lord to know that you are petty and that you are just jealous of what the Lord is doing through my ministry. And you don't ought to do that. Huwag mong gawin yan, kapatid. Dapat magtulungan tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat ng mga ngaral, dapat magkaisa. Dapat magkaisa tayo. Sino mag-iisa sa atin? Ano padala sa atin? Si Jesus Christ. Magkaisa tayo. Di ba pinadala ni Jesus Christ? Ako pinadala rin. Magkaisa tayo, magmahalan tayo. That's an example to the souls that are following us. Example of love. Anong sabi ng Panginoon? That they may be one as we are one. Prayer pa naman ng Panginoon sa John 17 yan. Hindi nyo sinusunod. Tapos division ang dala ninyo. Nililito ninyo yung mga tao. Nabibless ako. Tapos tatawagin kulto. Ang tao madidiscourage ngayon. Tayo naman dito, pinatataba natin ng kaluluwa. Hinahadlangan naman ninyo dahil selos na selos kayo sa binigay ng Panginoon sa akin. Hindi naman tayo pare-parehong abilidad. Hindi naman sa akin galing ang abilidad ng Panginoon na binigay ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ko kayo katulad sa pangangaral ng salita ng Diyos, pasensya na kayo sa nasa sa inyo. Gawin ninyo yan para sa kalalago ng kaluluwa. Huwag ninyo ipahamak yung mga kaluluwa to deceive them. Malaking sasagutin sa harap ng Panginoon yan. Yan ay isang friendly reminder. Hindi sa PLDT, kundi sa inyong kapatid na nandito. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Jeremiah 3:15, what does the Bible say? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Pastors, ministers, workers in the name of the Lord Jesus Christ, don't feed them with the words of confusion. Don't feed them with the words of jealousy. Don't feed them with the words of grudge, hate, and anger. Feed them with the knowledge and the wisdom that comes from the Word of God, so that their soul will delight in fatness. Huwag niyo silang pakainin ng mga salita ng pagkagalit o ng jealousy o ng pagkabahabahagi. Pakainin niyo sila ng mga salitang makapagpapataba ng kanilang mga kaluluwa. Anong sabi ng Panginoon sa Ezekiel 34:14? And I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie in a good fold, and in fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. Tingnan ninyo, pagkakainin ng Panginoon sila, pinadala ko ng Panginoon dito bilang kamay niya upang sila ay hanguing lahat sa lahat ng kanilang pagkakagutom at sa kanilang pagkakapilay-pilay at sa kanilang pagkakamatay sa kaluluwa. Titipunin sila, pagkakainin at ilalagay sa isang pastulan. May mga matatabang kakainin, espiritual na pagkain, palalaguin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa John 6:51, I am the living bread which came down from heaven. If a man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. May dinadala ba tayong ibang salita dito? Salita ng Panginoon. May tinataas ba tayong ibang pangalan dito? Sa pangalan ni Jesus Christ. Meron ba tayong ibang pinamumuhay na buhay dito? Buhay ni Jesus Christ. Hindi ba ninyo nakikita ang lahat yan? Kayong mga kapatid kong mga ngaral? Di ba niya nakikita yan? May isang tao ditong pinapuntang Panginoon bilang alagad niya. Biro ninyo, itinataas ang pangalan ni Jesus Christ. Ipinangangaral ang kanyang mga banal na salita. Ipinamumuhay ang kanyang buhay. Nakalimutan ko na nga ang buhay ko. Nang dahil ako ipinadala ng Diyos.
Naririto nangangaral ng buong puso at kaluluwa sa ikalalago ng mga kaluluwa. Hindi naman sila pinipilit, kundi yung mga anak ng Diyos na nakikinig ng kanyang banal na salita. Tanda nang sila ay mga anak ng Diyos. Tupan niya, nakikinig sa kanyang boses. Sasabihin ninyo, kulto yan, oneness yan, huwag kayo makinig dyan, sa demonyo yan, antikristo yan. Yan mga example na ibibigay ninyo sa mga kaluluwa. Kaya nga itong Pilipinas nalilitong lalo ng dahil sa mga nagsasabing mangangaral pagkatapos ang puso pala ay selos. Kung kung makunat kayong mangaral, hindi katulad ko, huwag kayong magselos ng mga bagay na yan, sapagkat ang lahat ng nasa sa atin, bigay ng Panginoon. Hallelujah. Kung kayo'y nabubulol o kaya'y matanda na kayo sa pangangaral? Ako'y bata pa at pagkatapos sinasabi ninyo, magaling mangaral. Hindi ko po inaangkin ang kaluwalhatian yan. Bigay ng Panginoon lahat sa atin. Binigyan kayo ng kabululan. Sa Panginoon yan. Matanda na kayo. Sa Panginoon yan. Gamitin ninyo. Makunat kayong mangaral. Natutulog ang lahat pagka nangangaral kayo. Nakikita nyo dito, walang natutulog pagka ako'y nangangaral. Nagsiselos kayo. Huwag kayong magselos. Magpasalamat kayo. Pasalamatan ninyo. Sasabihin sa ninyo, salamat sapagkat mayroong isang Pilipinong alagad ng Diyos na ipinadala na talaga namang napakasarap mangaral ng salita ng Diyos. Lalo kayong pagpapalain sa gagawin ninyo yan. Hallelujah. Amen? Inaalala kasi ninyo ito mawawala ang mga tupa ko sa akin, pupunta kay Kibuloy, may mas makakain sila doon, at lalago ang kanilang kaluluwa. Wala na naman akong tithes. Yan ang inaalala ninyo, no? Huwag ninyong alalahanin yan. Pagka kayo pinadala ng Diyos, hindi kayo gugutumin ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon through the mouth of King David, once I was young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken, and his seed begging for bread. Amen? Amen. Lahat tayo alaga ng Diyos. Pinagkalooban lang ng mga nasa sa ating mga kaloob ngayon. Gamitin natin para sa isang purpose. Anong purpose? Pagliligtas at pagpapataba ng kaluluwa. Mga salita ng Diyos na magiging pagkain ng kaluluwa, lalo nating pagyamanin, ibigay, ihasik, at patabain ang lahat ng kaluluwa saan mang sulok ng buong sanlibutan. Hallelujah. And everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Abundansyang pagkain ng Panginoon ay bibigay sa inyo. And this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, and a fat things full of marrow of wines on the lees well refined. Isaiah chapter 25 verse 6. Ano sinabi niya sa Matthew 22:4? Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Imbitado kayong lahat. Lahat kayo sa pagkain espiritual na pinakakain dito sa pamamagitan ng ministry ito ng The Hour of Truth. Invited kayo lahat. Matataba ang pagkain dito. Patabayin ninyong mabuti inyong mga kaluluwa. Palapitin ninyo inyong sarili sa Diyos. Kumabit kayo sa Kanya. Manatili ang Kanyang mga salita sa inyo. At sabihin ninyo, salamat Panginoon sa mga ako'y pinataba sa aking kaluluwa. I think I have gone over time, but time is nothing when it comes to feeding the Word of God. Everybody say amen. Kakain ba kayo sa mga salita ng Diyos? Amen. Marami dito yan. Sino ang tinapay ng buhay? Si Jesus Christ ang tinapay ng buhay. Kinakain ba natin ang kanyang mga banal na salita? Amen. Sinabi niya sa mga audio, for the bread of God is the which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore, give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Hallelujah. Tunay na masasabi ninyo.
Pastor, marami na pong pinasukan ko. Nag-shopping ako ng maraming simbahan. Gutom pa rin ako. Uhaw pa rin ako. Hinahanap ko pa rin ang makakapag-satisfy sa aking kaluluwa nang ako'y maparito't nakapakinig ng mga salita ng Diyos na nagmumula sa inyo. Ang ipinapangaral pala ninyo ay si Jesus Christ. Hindi pala ninyo itinataas ang sarili ninyo. Ang itinataas ninyo nakikita ko ay ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay, at ang kanyang mga salita ay pinapangaral ninyo. At nakita ko ng buhay ng Panginoon palang naririyan. Kaya ako'y kain sa bagat siyang tinapay ng buhay. Mula noon, pastor, ay hindi na po ako nagutom at nauhaw. Kontento na po ako, satisfied na ako sa aking paglilingkod. Pagka kayo na satisfied na kontento na sapagkat nasa sa inyo na ang tinapay ng buhay, kontento kayo sapagkat ang lahat ng pagpapala na nakakabit na kayo ngayon sa Kanya ay lalapit sa inyo. Automatic the fruit will come out of the branches. If the branch is connected with the vine, Jesus Christ. Automatic na yan, lalabas yan. Kaya hindi ako papayag na wala kayong bunga. Bakit? Gusto ko makisama kayo sa akin at ako'y makisama din sa inyo. Bakit? Kung wala kasi kayong bunga, puputulin kayo ng Panginoon. Amen? Puputulin kayo kung wala kayong bunga. Kung puputulin kayo, maghihiwa-hiwalay na tayo. Ayoko niyan. Gusto ko tayo ay magsama-sama. Paano? Magkabunga kayo. Pagpapalang bunga ang lahat ng nasa sa inyo. Financial, dapat pagyamanin kayo ng Panginoon. Material na supply sa pangangailangan niyo, bigas, ulam, pagkain, bahay, dapat ang pinakadibes ang nasa sa inyo. Claim it in Jesus' name. Sinong humihingi ng bahay? Taas ang kamay. Binigyan na ba kayo? Huwag ninyo ibaba. Yung hindi nagbaba ng kanilang kamay, bibigyan. Yung hindi nagtaas, may bahay na kayo? Sino ang gustong palitan ng kanilang bahay dahil hindi maganda? Okay? Taas ang kamay. Huwag mo na ibaba. I-claim ninyo sa pangalan ni Jesus Christ. Ang sandali ito, bibigay sa inyo yan. In the name of Jesus Christ. Lord, ako po'y dumadalangin milagro. Lahat ng nagtaas ng kanilang mga kamay na gusto ng isang bahay at yun naman may bahay, ayaw nila ipagbili nila para makabili ng isang bago pang mas maganda na papatungan ng inyong pangalan. I decree a miracle for you in Jesus' name. In Jesus' name. Amen! You want to sell your house because you want to transfer to a more prime location. Decree a miracle in the Lord. Ibibigay ng Panginoon yan sa inyo. Sino rito humihingi ng sasakyan para magamit niya sa Panginoon? I decree na bibigyan kayo ng sasakyang magagamit para sa Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. I decree a miracle that the Lord will supply your need for a transportation. In Jesus' name. Kailangan walang isang covenant member ng Jesus Christ o covenant partner na ang hinihingi ay hindi ibibigay. Sino rito humihingi ng trabahong medyo malaki-laki ang sweldo at hindi maghihirap sa kanyang paglilingkod? In Jesus' name, ang kinin mo, ang milagro ng Panginoon, hindi bababa sa 13,000 hanggang 15,000 ang sweldong ibibigay ng Panginoon sa iyo. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hallelujah! Pagpapala ng Panginoon ay pasa sa iyo. Sino rito ang hindi pa nakadama ng presensya ng Diyos na dapat niyang madama sa buhay niya? Dapat araw-araw may milagro tayo. Dapat tuwing gabi may vision and dream tayo. Dapat ang Holy Spirit ay nakikipag-usap sa atin araw-araw. Taas ang kamay.
Lahat kayong gusto makadama ng presensya ng Diyos araw-araw. Milagro araw-araw sa buhay ninyo. Na makikipag-usap ang Panginoon sa inyo araw-araw. Pagka nadama ninyo yan, lalo kayong magiging masigasig. Lalo kayong magiging masunurin. In Jesus' name, I decree the presence of God sa spiritual na lalo kayong pagpalain at lalong lumapit ang Panginoon sa bawat isa sa inyo, na bawat dalangin ninyo, kayo ay magkakaroon ng mga madaliang kasagutan. In Jesus' name, tanggapin ninyo yan, mga kapatid. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.